make more time. Yun. Muli po magandang gabi na naman po sa inyo lahat. Andito na naman po tayo. Meron po tayong tatalakayin. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko po munang bumati sa ating mga taga-subaybay at mga nanonood sa ating pagla-live dito sa Ako'y Pinoy. Sa aking Facebook page. Doon po sa mga Tagalog, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga Ilocano na imbag nga rabii, sa mga Kapampangan, maayap abengi, naman sa mga Bisaya, maayong gabi kaninyong tanan. So naman po sa mga Waray, maupay nga gabi ay yung tanan. Ngayon, base po nga dyan sa ating title. Pero bago po tayo simula ay gusto po muna magpakilala ng aking trabaho. Ako po ay writer ng aming pahayagan. Yung saksi ngayon po ay nagkukulong doon. Ang column ko po ay dalawang klase. Yung isa, ang title ay Puna, na nagsisimula po ng Martes, Huwebes at saka Sabado. Lumalabas po yun sa aming pahayagan sa opinion page, sa page 4. Ang aking tinatalakay po doon ay may kaugnayan lang po sa current events. Yun naman pong isa na aking column din. Matatagpuan naman po yun sa aming Adwana Spotlight page. Sa page 4 ay sa page 5. Ang tinatalakay ko naman po doon ay may kaugnayan lang po sa usapin, sa issue ng Bureau of Customs. Ako rin po ang gumagawa ng mga article doon na ang labas ng mga news ng aming Bureau of Customs sa Spotlight ay tuwing Lunes at saka Miyerkules. Pero ang aking column po sa imbestigahan natin, yung sa Adwana, ay tuwing Miyerkules lang po. So yun po ang lumalabas po na ang aking column sa loob ng isang linggo ay 4 na beses. Dalawang klase ang aking column, yung Puna at saka yung imbestigahan natin. Magkaibang issue po ang aking tinatalakay doon. Tulad niya na binabanggit ko kanina, yung Puna ay current events po ang tinatalakay ko doon. At yun namang pong isa, imbestigahan natin, ay may kaugnayan lang po sa issue ng Bureau of Customs. Ngayon, dahil binabanggit ko kanina, ang aking column sa Puna, Martes, Huwebes at saka Sabado. So, bukas may column po tayo na lalabas dito sa aming dyaryo, yung saksi ngayon. Ang aming dyaryo po ay meron din po kami online. Makikita po yun sa i-google nyo lang po, saksingayon.com. Makikita nyo lang po ang aming pahayagan. Ang ating po ngayon, April 1 na po. April 1 na. Isang buwan na lang, mahigit. 1 month and 9 days before election. Ilang araw na lang. Binabanggit natin, isang buwan na lang at 9 na araw na lang, eleksyon na. So, hanggang ngayon ay nananatili pong mataas po ang tiwala ng taong bayan kay BBM, kay dating Senador Bongbong Marcos. Sa katunayan niya po, itong ginawa nating column kanina na isinabmit para sa dyaryo, labas po bukas, ay may kaugnayan po doon sa 7-Eleven Speak Cup. Itong survey na isinasagawa ng 7-Eleven sa pamamagitan po ng bibili po kayo doon ng inumin,
itong gulp, ang tawag dito gulp. Bibili po kayo ng gulp, yung inumin dyan sa 7-Eleven, at may yung mga kanilang mga cup, yung lagayan ng inumin, ay may mga nakalagay pong may mga nakalagay na kandidato. At yung pong mga kandidato na yon, ang nakalagay na kandidato po ay mga kilalang kandidato. Number 1 po si BBM. Excuse me. Dating Senador Bongbong Marcos, si Lene Robredo, Ping Lacson, si Manny Pacquiao, at saka si Isko Moreno. Yun lang po ang nakalagay sa cup. Doon sa styro cup ng 7-Eleven, na ang tawag nila doon sa 7-Eleven is pick cup. Sa pamamagitan po ng pagbili po ng mga customer nila, mamimili po yung customer nila kung sinong paborito nilang kandidato, at doon bali doble po ang layunin ng 7-Eleven. Ang layunin po ng 7-Eleven, bukod sa kumita po sila, ay malalaman din po nila kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Dahil pag gusto mo ang isang presidentiable, ang bibilhin mo yung pipiliin mong cup, yung cup na may picture ng kandidato na paborito mo. Tulad dito kay BBM. Ito, nakalagay dito sa ating kolong para bukas, lalabas po yan sa dyaryo bukas. Ang nakalagay po, vote as of March 30, 2022. Kahapon po, nung isang araw, kasi hanggang 31 yata tayo ngayon, nung isang araw po, as of March 30, 2022, March 30, nung Sabado, hanggang nung Sabado, ang lumalabas po rito, base po rito sa 7-Eleven is pick cup, parang survey na rin po ito, ay nakapagtala po si BBM halos 1 milyon na po doon sa tinatawag na speak up survey. Ang ito, opinion ko lang to, speak up survey. Ang tawagin ko na lang po ito na speak up survey. Nakapagtala po rito si BBM, dating Senador Bongbong Marcos, ng 982,251. Ang sumunod po si Lene Robredo. Kalahati lang po si Lene Robredo, na nakakuha po siya ng 538,331. Pangatlo po si Isko Moreno, na nakapagtala po ng 150,731. Pang-apat po si Manny Pacquiao, na nakapagtala po ng 88,389. Pang-lima po si Lacson, na may 78,520. At may nakalagay po rito, dito sa Speak Up survey, na undecided. Yung hindi pa po nakakapag-desisyon kung sino iboboto nila. Yung po ibig sabihin dito, mayroon pong undecided na 349,649. Yun po. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po munang batiin yung ating mga kaibigan dyan po sa Eastern Samar. Meron po tayong kaibigan dyan, particular yung ating classmate na si Engineer Leo Godwina. Meron po silang grupo dyan na binuo, yung Die Hard Marcos. Yun po. Tapos, napakarami po yan. Member po tayo doon sa kanilang group. At ang ating grupo rin dito sa BBM Pilipinas, yung sa pamumuno po nila paring Ariel Defensor at si Attorney Makabayan, ang aming founding chairman, at ang aming
advisor po dyan si Sir Martin Araneta, ang bayaw po ni BBM, nakakabatang kapatid po ni Attorney Liza Araneta, ang asawa po ni BBM. So, yun po. Binabati ko rin po yung ating kaibigan na si Mayor Bebot Miravalles. Diyan po sa bayan ng Valladolid. Diyan po sa Negros Occidental. Malakas po si BBM dyan. Dahil sabi nga ni Mayor Bebot Miravalles, nasa 20 plus ang kanilang mga miyembro sa League of Municipalities, itong samahan ng mga mayor diyan sa Negros Occidental. Ilan lang po ang hindi sumusuporta kay BBM. Karamihan po diyan ay sumusuporta kay BBM. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 3 o 4 lang ang hindi nakuha ni BBM na mayor dyan sa Negros Occidental. Doon po sa binabati ko rin po si Doc Junel Tobera, ang aming presidente po ng Pinoy Kami for BBM. Ako naman po ang founding chairman yan. At doon sa aking mga kasamahan naman sa Saksi ngayon, binabati ko rin po. At dito sa mga friend natin sa Facebook, sa tayo nagla-live dito sa Facebook page na Ako'y Pinoy, binabati rin po natin yung ating mga kaibigan. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking pagla-live, pagtatalakay. At maging doon sa ating YouTube channel. Ang aking pong YouTube channel ay may title na Kakal TV. Yung aking mga pagla-live dito na ginagawa sa Ako'y Pinoy ay ipinopost ko po doon sa aking YouTube channel sa Kakal TV. Nagpapasalamat po ako na nasa 300 mahigit na ang ating subscribers. Siguro mga 340 something na. Sana po doon sa hindi pa nakakapag-subscribe sa atin sa ating YouTube channel na Kakal TV ay mag-subscribe na po kayo. So, yun po, balikan po natin yung aking tinatalakay. Muli po, simulan po natin doon sa 7-Eleven Speak Up vote as of March 30, 2022. Yun nga po, si BBM ay nakapagtala po ng 982,251. Sumunod po si Leni Robredo na may 538,331. Pangatlo po si Isko Moreno na nakapagtala po ng 150,731. Pang-apat po si Manny Pacquiao na nakapagtala po ng 88,389. Pang-lima po si Lacson na may 78,520 at ang undecided na nakapagtala po ng 349,649. Ito po yung boto, kumbaga boto sa pamagitan po ng cup, Styro Cup. Pag ikaw, tulad ng binabanggit ko kanina, pag ikaw po bumili ng malamig na inumin, yung gulp, ang tawag ng gulp dyan sa 7-Eleven, tulad ng binabanggit ko kanina, yung mga cup po nila, may mga mukha ng mga kandidato. Magaling din ang gimmick ng 7-Eleven. May mga mukha ng kandidato at yung mga kandidato na yon, yung mga pumapasok lang po sa survey, si BBM, Leni Robredo, Isko Moreno, Manny Pacquiao, at Ping Lacson. Yung 5 kandidato lang po ang kanilang inilagay ang mukha. Yun po, base po dyan sa na-research natin sa ng 7-Eleven, pinakamataas po si BBM na mayroon pong nabiling cup, Styro Cup dyan sa 7-Eleven na 982,251. Ang nabili naman po na Styro Cup na may mukha ni Leni Robredo ay 538,331. Kay Isko Moreno naman,
May mukha ni Isko Moreno na Styro Cup, 150,731. Pang-apat, si Manny Pacquiao, ang nabili naman po na may Styro Cup na mukha niya ay 88,389. Panglima, si Ping Lacson na may 78,520. At ang undecided ay mayroon pong 349,649. So, yun po, gano'n po kataas ang layo, ang diferensya po ng layo nila Vice President Leni Robredo at BBM. Tingnan po natin kung saglit lang po i-minus po natin kung ilan ang lamang ni BBM kay Leni Robredo. Tignan po natin 982,251 minus 538,000 kay Leni 331. Minus po natin. Bilangin natin kung ilan yung lamang. Saglit lang po Kunikwenta po natin kung ilan ang lamang. Eleven, 3, 7, 4, 9, 4. Ayan po. Kwenta po natin, minus po natin yung 982,251. Minus natin kay Leni Robredo na 538,331. Ang lamang po ni BBM kay Leni ay 443,916. Ganun po kataas. Kaya nga sabi ko nga po dyan sa ating title, halos kalahati lang po. Kalahati, 50% lang po. 50% ang lamang ni BBM kay Leni Robredo. Ngayon, tignan po natin, pag samasamahin po natin, yung mga katunggali ni BBM, pag samasamahin po natin, yung kalaban niyang katunggali kung aabot dito sa kanyang speak up votes. Saglit po samasamahin po natin. Para malaman po natin medyo matagal-tagal po kasi ang pagdating po sa mathematics. Yung mga computation po. Kwentahin po natin kung aabot dun sa bumoto kay BBM. Yung boto po ng apat na katunggali na presidential balls ni BBM. Doon sa kanyang nakuhang speak up votes. Kwentahin po natin nang malaman natin. Ayan Yan. 11. 11. 10, 17,
17. Saglit lang po Pinikwenta po natin. 24, 25, 10, 10, plus 15, 25 ulit. Ayun. 800,000. Ayan po Ito po, pinagsama-sama ko po yung yung speak up votes ng 7-Eleven, yung apat na katunggali ni BBM, pinagsama-sama ko po si Leni Robredo, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Lacson. Lumalabas po ang votes po nila, speak up votes, kanilang apat, ay 855,971. Ibig sabihin, kahit po pinagsama-sama ko na, ay mas lamang pa po si BBM. Mas lamang pa po sa kanilang apat. Dahil si BBM po ay mayroon pong 980,251 speak ups votes. I-minus po natin yung 950,971. Tignan po natin kung ilan ang lamang ni BBM dito sa kanilang apat mga presidential aspirant na kanyang kalaban. Computein po natin uli. Saglit lang po Tignan natin kung ilan yung lamang. Ilan ang lamang ni BBM? Yan. Ayan po. Pinenta po natin yung speak up votes na pinagsama-sama kay sa apat na presidential aspirants na katunggali ni BBM, si Leni Robredo, Isko Moreno, si Leni Robredo na mayroon po 538,331, si Isko Moreno na may 150,731, si Manny Pacquiao na may 88,389, at Lacson, Ping Lacson na may 78,520. Yung apat po, pinagsama-sama po natin, inad po natin, lumalabas po na 855,971. I-minus po natin sa speak up votes ni BBM na 982,251, ang 855,971 na speak up votes ng apat na katunggali ni BBM na presidential aspirants. Lumalabas po na mas mataas pa rin po si BBM ng 126,280. Ganon po kalakas si BBM sa tao. Ang hindi po natin masasabi na ang lahat ng bumibili po sa ang lahat po ng bumibili ng item na ito na may litrato ng mga presidential aspirants diyan sa 7-Eleven, hindi po natin masasabi na lahat po yan may pera. Lahat po yan na nakakaangat sa buhay. Ibig sabihin, may bumibili rin pong masa dyan na gusto talagang tignan, subukan kung gaano kalakas ang kanilang kandidato. Marami po ang nag-uusisyoso lang po dyan para makita nila kung gaano kalakas po
ang pagtanggap po ng taong bayan kay BBM. Yan po ang hindi po mapapasinungalingan ang speak cap 7-Eleven speak cap votes na yan dahil binibili po yan. Hindi po mapapasinungalingan yan na hindi po malakas si BBM. Kaya kung doon po sa nagdududa po sa mga survey na sinasagawa, nagdududa po sa mga survey ng Pulse Asia Survey, SWS Survey, Lilo Report Survey, Manila Bulletin Survey, yung Manila Times Survey, at Kalye Survey, na laging lamang po si BBM na hindi po siya bumababa ng 50% sa lahat ng mga survey na yan, ay dito po sa binabanggit natin na Speak Up Votes Survey ay hindi po mapapasinungalingan po ito. Talagang makikita kung gaano kalakas ang tiwala ng taong bayan kay BBM. Meron po nakalagay rito base sa Island Group na tinatawag, yung nakalagay dito ang binabanggit na Island Group. Dito sa nakalagay, Metro Manila, si BBM ay nakakuha ng 41%. Sa Metro Manila po dito sa tinatawag na Island Group ng 7-Eleven Speak Up. Nakakuha po siya ng 41% si BBM. Sa North Luzon ay nakakuha po siya ng 50% si BBM. Sa South Luzon, nakakuha po siya ng 42%. Sa Visayas, nakakuha po siya ng 43%. Ito, pansinin po natin, nakalagay po rito yung North Luzon. Pag sinabi ng North Luzon, ito yung, kung hindi tayo nagkakamali, mula Bulacan, papuntang Ilocos na po yan. Itong tinatawag na North Luzon. Saglit po Tapos, yung tinatawag naman pong South Luzon, ito po yung, kung hindi tayo nagkakamali, bahagi po ng Calabarzon yan. Calabarzon. Mula po ng, mula po rito sa Cavite, papunta na po yan ng, hindi lang natin alam, palagay ko hanggang Bicol na po yan. Yung South Luzon na tinatawag. Hanggang Bicol region na po yan. Mataas pa rin po ang pagtanggap kay BBM, 41%. At pagdating po sa Visayas, pag tinawag na Visayas, yan po yung Iloilo, Region 6. Kasama po yung Region 6, Region 11, ay Region 7. Region 7 po ay kasama po ang Cebu at saka Bohol. Ang Region 6 po, yan yung Iloilo, Bacolod, Antique. Yan ang pagkakaalam natin, Aklan, Region 6 po yan. At yun nga po. Tapos yung Visayas, kasama po yung yan yung Cebu, Bohol, kasama na po dyan yung Samar. Ang Samar Island po ay tatlong bahagi po ang Samar Island. Nandiyan po yung Eastern Samar, nandiyan po yung Northern Samar, nandiyan po yung Western Samar, at kasama na rin po dyan ang Leyte, na kung saan ay taga-Tacloban. Taga-Tacloban po ang mother po ni BBM, na si dating unang ginang Imelda Marcos. Taga-Tacloban po. So, mataas po ang pagtanggap kay BBM sa Visayas dahil 43%. At lalo pong tumaas si BBM. Pagdating po sa Mindanao, kapansin-pansin po sa Mindanao, nakapagtala po ng 54% sa Mindanao. Sa group, island group na tinatawag, itong 7-Eleven Speak Cup votes as of March 30, 2022. Ayan po. Napapansin nyo po, mataas po si BBM sa sa Mindanao. Samantala, alam natin, walang kamag-anak si BBM sa Mindanao. 54% dahil ang kanyang mother from
Visayas, sa Leyte, na 43% ang kanya nakuha. Samantala sa North Luzon, na kung saan ay tigaro ng tatay niya sa Ilocos Norte, ay 50% lang po ang nakuha ni BBM. Yan po. Tapos, yung kay Leni Robredo, na pangalawa po siya kay BBM, ang Metro Manila po ay 27% lang po ang nakuha ni Leni Robredo. Sa North Luzon, ay nakapagtala po siya ng 23%. Sa South Luzon, ay nakakuha po siya ng 29%. Sa Visayas, nakakuha siya ng 24%. At sa Mindanao, masyadong mababa po ang nakuha ni Leni Robredo. Nakakuha lang po siya ng 14%. Pangatlo po si Moreno sa Metro Manila ay 8% lang po. At si Moreno sa Metro Manila 8%, North Luzon 6%, South Luzon 6%, Visayas 7%, Mindanao ay 6%. Pang-apat si Manny Pacquiao sa Metro Manila 3%, North Luzon 4%, South Luzon 3%, Visayas 5%, Mindanao 7%. Ayan po, si Manny Pacquiao ay taga Mindanao po. Balit, mababa pagtanggap sa kanya dahil 7% lamang po. Si Lacson naman ay nakapagtala po sa Metro Manila ng 3%, North Luzon 3%, South Luzon 3%, at sa Visayas 4%, at Mindanao 5%. At ang tinatawag na undecided sa Metro Manila, pag sinabing undecided, ito po ay pwede pa magbago, hindi pa po nakakapagdesisyon kung sino ang kanilang pipiliing kandidato. Nakapagtala po sa Metro Manila ng 17%, sa North Luzon ay 14%, sa South Luzon 16%, sa Visayas 17%, at Mindanao na may 14%. Medyo mataas-taas yung undecided sa Metro Manila, ay sa kabuuan sa Metro Manila hanggang Mindanao. Mataas po ang undecided. Ang kabuuan po ng undecided ay 349,649 undecided. Itong undecided na to, pwede pang magbago to, pwedeng yung iba nito mapunta kay Leni Robredo at ang iba naman mapunta kay BBM. Kahit po yung tinatawag na undecided mapunta pa kay Leni Robredo lahat, ay hindi pa po siya lalamang dito kay BBM, hindi pa po aabot. Yan po. Kaya yung po tapos nakalagay pa po rito yung daily cap dates. Nangunguna pa rin po si BBM na may 45%, samantala si Robredo ay nasa 25%, Moreno 7%, parehas naman sina Pacquiao at Lacson na nakapagtala po ng 4%. Ito po ay 37 days bago po ang maganap ang May 9, 2022 national at local elections. Kaya yun nga po, base po doon sa mga sinasabi sa atin ng mga eksperto excuse po, na lalo na yung nung isang araw ay isa po tayo sa kasama doon sa Zoom press conference na isinagawa ng Issues and Advocacy Center sa pangunguna po ng kanilang director na si Sir Ed Malay. Kasama po tayo doon sa Zoom press conference kaugnay doon sa kanilang survey, na doon sa kanilang survey ay lumalabas po doon at 51% kung hindi tayo nagkakamali si BBM, 21% po si Leni Robredo.
Ang survey na yan, ginawa po ng itong buwan ng March. At sabi nga ni Sir Ed Malay, kailangan daw po para mahabol ni Leni Robredo si BBM daw sa kanyang taas ng survey ay kailangan makakuha ng 10% votes si Leni Robredo sa loob ng isang linggo, kada linggo, bago sumapit ang eleksyon. Ibig sabihin, sa isang linggo kailangan makahabol ng 10%. Si Leni, may bumotos kay Leni Robredo na 10% para mahabol niya yung 51%, 51% survey ni BBM. Kung ikukumpara sa 21% ni Leni Robredo sa kanilang survey na isinagawa nitong March, kailangan daw po makakuha ng votes na 10% kada linggo si BBM, si Leni para makahabol kay BBM. Sabi pa ni si Sir Ed Malay, noong panahon daw po ni Pangulong Fidel Ramos, nung tumakbo siyang presidente, hindi po ganun kataas ang lamang niya sa kanyang mga katunggali. Ay nakapagtala po si Ramos ng 3% lamang kada linggo na votes. Dahil yung votes na yon ay naging daan ng kanyang pagkapanalo. Yun po ay maliit lang po ang lamang ng kanyang mga katunggali kung ikukumpara po kay BBM at kay Leni Robredo. Kaya yun po, marami po ang nagsasabi ng mga eksperto na silyado na po ang pagkapanalo ni BBM sa darating na May 9 national at local elections. Kung hindi po magkakaroon ng dayaan. Kaya lang po, sabi nga, base po doon sa ating nakakapanayam ng mga tao na sambayan ng Pilipino, ay hindi po sila makakapayag na may mangyaring dayaan. At sisiguruhin nila na ang kanilang boto kay BBM ay mabibilang ng maayos. Ayaw po nila na mangyari ang nangyari, nakaduda-dudang resulta ng eleksyon noong tumakbo si BBM ng Vice President noong 2016, na kung saan ay kanyang kalaban niya rin ngayon sa kanilang karera sa pagkapangulo, si Leni Robredo. Ay ayaw na pong mangyari, hindi na po papayagan na mga supporters ni BBM ang kaduda-dudang eleksyon na nangyari po noong 2016. Kaya nga po, yun po ang sinasabi nila. Kaya gayon ay matindi ang kanilang pagbabantay, lalo na dyan sa COMELEC. Dahil sa totoo lang po, ang pinakamatindi po sa tuwing nagkakaroon po ng eleksyon sa ating bansa ay yung bayaran na tinatawag, yung bentahan po ng mga boto. Napakalakas po niyan sa probinsya. Sa mga probinsya po, ang kalakaran po ng eleksyon ay bahay-bahay. Talagang 3 days before, minsan ngayong gabi, kinabukasan eleksyon, ginagapang na ng mga leader ng mga kandidato ang kanilang mga kababayan at binibili na ang kanilang mga boto. Ang ginagawa po, bawat pamilya, binabayaran po ng, meron nga po, ang pagkakaalam ko sa aming probinsya ay ang ginagawa nila, kung halimbawa ang kanilang gobernador, karamihan po kasi nagsisimula po ang listahan po, ang iniikot po na listahan sa mga lokal mga probinsya po. Ang binibigay na listahan ay simula po sa governor down to councilors. Nakalagay po yan, kung halimbawa from start governor down to councilors,
nakalagay po diyan, halimbawa, ang presyo niyan, 2,500. Iboboto mo yung isang grupo na yan, bibigyan ang bawat botante ng 2,500. Ganun po katindi ang bayaran po ng bilihan ng boto sa mga lalawigan. Kaya yun nga po ang napakalungkot na pangyayari sa tuwing nagkakaroon tayo ng eleksyon. Nagsimula po yung mga ganyang kalakaran after noong 1986, pagbaba po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Doon po nagsimula ang kalakaran na ganyan sa mga probinsya. Kaya nga po, ang nangyayari po, sa halip na umunlad ang mga probinsya, mga lalawigan, ay hindi po umunlad dahil ang nangyayari, binibili kasi ang kanilang boto. Yun po yung huli at unang pakinabang ng mga tao sa mga probinsya sa kanilang mga ini-elect na mga kandidato. Kaya nakakalungkot po yung ganong pangyayari. Nakakalungkot na tuwing eleksyon na lang ay ganito ang sistema natin. Binibenta natin ang ating mga boto. Kaya doon po sa ating mga kababayan, huwag po tayo magtataka kung bakit ganon po katindi ang korupsyon sa ating bansa. Yan po ay kasalanan po natin. Tayo po ay nagbebenta ng ating mga boto doon sa mga kandidato. Kung ako po ang tatanungin, dapat po ay wag po kayong wag niyo po ibenta inyong mga boto. Piliin niyo po kung sino po ang inyong napupusuan dahil po yan, sa mga local position, 3 taon po kayo magsasakripisyo. Sa local position po kasi 3 years lang po yan. Sa national, tulad ng Vice President at saka Senador, ay mayroon pong 6 years yan. Ang local, may 3 years po yan. Governor down to councilors, 3 years ng 3 years yan. After 3 years, election na naman. Kaya doon po sa mga nagpabayad, 3 years po kayo na magsasakripisyo. Kaya hindi po kayo magtataka kung bakit napakatindi po ng korupsyon sa ating bansa. Dahil kung halimbawa ang inyong lugar, ang inyong bayan ay 5th municipalities, yan yung tinatawag na panglimang lamang munisipalidad. Gano'n po kahirap. Yung ganyang klaseng munisipalidad na 5th municipality ay napakahirap na bayan po yan. Kung ang inyong mayor ay nagbayad sa inyo, binili ang boto nyo, saan po babawi yan para makabawi ng kanyang ginasto sa inyo? Binili po sa inyong mga boto. So, ang mangyayari po dyan, wala pong gagawin yan kung hindi mangurap ng mangurap. Mangurakot ng mangurakot, kurakutin ang inyong pondo, kurakutin ang inyong mga projects na kanyang ginagawa, gagawa ng paraan niya para makabawi. Dahil sa susunod, after 3 years na naman, pagpasok na naman po ng eleksyon, ay magbabayad na naman po yan. Ganun na po ang mangyayari, paikot-ikot na lang. Kaya ang problema, ang korupsyon po ay hindi mawawala kung ganyan ang magiging kalakaran natin. Kung gusto po natin lahat na matigil ang korupsyon, huwag po natin tangkilikin po ang ginagawa ng mga politiko na nagpapabayad po tayo sa kanila. Kailangan po magkaroon po tayo ng kredibilidad. Magkaroon po tayo ng dignidad na huwag po natin ibenta ang ating mga boto. Dahil pagdating po ng eleksyon, ito lang po yung pagkakataon na pantay-pantay lang po ang mahirap at mayayaman. Pare-parehas lang po ang karapatan natin pagdating ng eleksyon. Doon po natin napapractice po ang ating karapatan na pagiging pantay-pantay sa ating mga kababayan na mahirap at kababayan na mayaman. Kaya nga po, huwag po nating alisin, huwag po natin pabayaan yung kredibilidad natin, huwag po natin ibenta ang ating dignidad. Panindigan po natin na kung talagang gusto natin pagbabago, ay huwag po natin tangkilikin ang ginagawang pamimili ng boto sa atin ng mga tumatakbo sa ating mga lugar. Kaya doon po sa mga naghahangad ng kaayusan ng ating bansa,
ay mag-isip po tayo. Huwag po nating ibenta ang ating boto. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana po ay makaraos na po tayo itong nararanasan nating COVID-19. Victory! Make more time. Yun lang po. Good evening po sa inyo lahat.